Okay. So are you guys ready for the word? Ayan. So timely ang word natin. Hallelujah. Hallelujah ka. Ayan. Okay. So for this month, no, we'll be starting hanggang September. Ang topic natin, no, ang team natin will be character. Character building. Oh, make some noise, Jesus Generation! Oh, woo, woo, woo! Okay, are you guys ready na ma-prune? Straight to the point, no? Hindi naman na kayo baby. Hindi natin kailangan ng mga milk. Kailangan pure meat na kakainin natin. Amen? Amen. So, alam nyo ba ang woke culture? Ngayon, sa ibang bansa, woke culture, normalizing yung mga hindi normal. Normalizing yung mga hindi normal. Normalizing yung mga canceling people, normalizing yung mga confused, no, normalizing yung mga this is my pronouns, no, normalizing lahat yung mga ganun, normalizing yung pagnakaw. Di ba pwede na magnakaw, no, may limit lang. Ginawang credit card, di ba? So, normal ba yun sa mundo? Hindi, di ba? What says in the Bible, dapat di tayo mag-compromise, no? Kailangan straight to the point tayo. Okay? Wala naman ng baby dito. May baby pa ba dito? Si Basti lang. Si Basti lang baby dito eh. Ayan. So, okay ba yung team natin? Mga luwa. Sino yung mga nag-effort mo? Effort na effort. Ayan. Hindi mo masyado. Yan. Ang topic natin is integrity. Okay, para malupit ang start natin, integrity agad, di ba? Okay, who can define integrity? Huwag niyo muna pakita. Sorry, never ko lang. Ayan. Okay, sino may alam kung ano ibig sabihin ng integrity? Okay, Ate Churchill. Doing what's right even when no one is looking. Wow, yes. Lapit ko lang ng konti. Medyo malayo kayo. Kita pa ba ako sa camera? No, hindi naman. Hey, what's up, Joey? Si Joey nanonood. Okay, integrity. Okay, definition of integrity. It's the foundation that a successful life is built on. Hallelujah. So if you want to be successful, you have to have integrity. So yung mga katabi mo, you have to have integrity. Ayan. Kahit bata pa kayo, kailangan may integrity kayo. Ayan. Okay. You can have talent, you can have visions, determination, but without integrity, you won't reach your highest potential. Amen. So, opening prayer muna tayo. Sige, ang magpe-pray si Kuya Gab. Kuya Gab, opening prayer lang sa Yes na. Kaya mo yan. Sige po, let's pray. Lord, thank you for today, Lord, and thank you na makaka-receive kami ng fresh word mo, Lord, and I thank you na madaming naka-attend sa youth ngayon, Lord, and sana maging smooth yung flow ng preaching ni Kuya. In Jesus' name we pray. Amen. Growing boy, Ayan, discussion muna tayo ng mga pop culture. Yung ano man nangyayaring news sa mundo. So, sino makapagbigay ng mga news na nalaman nyo recently? Sige po. Sino? Any news? Ay, wala na nanonood ng news. Wala na kasing nagti-TV, no? Puro Netflix na lang. Disney Plus, Prime. So, okay. First, alam nyo po ba yung ang female boxer natin? Yan. Yung sa Olympics, yung female boxer, di ba? Versus, not a pure female. Ayan. So, first news, di ba? So, ibig sabihin, oops, may na dun may something to discuss na dun Kasi nga, yes, pinayagan. And alam mo naman, it's not in the Bible. Yan, it's not right. Kumbaga, Southport incident. Hindi nyo alam yon. Mga bata,
They have a Taylor Swift theme party. Then, 18 years old, stabbed 8 kids na babae, 3 died. Ayan. So, an 18 years old, stabbed kids. Ayan. Next. Si Trump, untik na mamatay. Ayan, alam niyo yun. Do you know that Trump is, kumbaga Christian siya. Ayan. So, he supports Israel. Ayan. So, kumbaga, it's a big issue. Kung konting twist lang ng head niya, nawala na siya, talagang riot yan sa buong mundo. Diba? Ano pa ba? Ayan, alam niyo po ba nangyari? President of Valenzuela. Hindi yung Valenzuela City. Venezuela. Venezuela versus Elon Musk. Kasi si Elon Musk may hawak ng Twitter. So, hindi siya ginawang ang pag-politicians kasi, iba ang check sa Twitter. So, kumbaga, pag nakita mo yung check na yun, alam mong politician siya. So, yung ito, naging president siya, hindi pa rin binago yung check niya. So, si Elon Musk, he doesn't, acknowledge him. Diba? So, that's what, nangyayari sa mundo. Next, floods in the Philippines. Alam niyo mo ba yun? Untik na lumubog ang Metro Manila. Grabe, no? Ano pa ba nangyayari sa mundo natin? Di ko po alam, hindi ko maalala, sabi, Your Honor. Next, Bangladesh. Alam niyo ba nangyayari sa Bangladesh ngayon? Bangladesh is in war. No. Tinigil lahat ng education, walang internet. So wala silang communication at all, no. Nasa war sila ngayon. So kumbaga, Kuya Yaya, ba't mo sinasabi to? Kailangan natin maging aware sa nangyayari sa mundo, no. Yes, ano yun? Joke lang. Ayan, kailangan natin maging aware sa mundo. Ayan, the world is moving so fast, no, na hindi natin kailangan maging deadma sa mga nangyayari, no. You have to do your part. If you need to pray, just pray, 'di ba? If you need to go to someone, no, encourage them, go to someone, no. Time is moving fast talaga. No, pag dumating na si Lord, no, yari tayo. Ayan. So, pag napunta kami doon, pag naiwan sa youth connect, yari kayo. Ayan, diba? Diba, pag rapture, tapos, wala na tayo, tapos may isang natira, yari. Diba? So, it says in, yung excerpt ni Ella, yun ang verse natin eh. Proverbs 10:9. Ayan. He who walks with integrity walks securely, but he who makes his ways crooked, tama ba? Crooked. Perverts, yan. Will be found out or will be exposed. Yan. So, kung wala ka palang integrity, no, in due time, no, God will expose you. Ayan. So, dapat ngayon pa lang, we practice integrity. No? Building your character will make you humble. Building your character, God will bless you more. Diba? You can't reach your highest potential if you don't build your character. No? Dapat maging building character, magiging matured ka. And you can easily follow the word na walang doubts and hesitations. No? Na hindi mo tinatanong, Lord, hindi naman applicable sa akin. Lord, hindi ko alam gagawin eh. No? If you want to build your character, no, you follow the Lord without question. Diba? Sige Lord, ito sinabi mo sa akin, instruction mo sa akin, sige, I'll follow you. Next is God-fearing, consistent, and transparent. No, if you build your character. God-fearing yung pinaka-importante yun. Takot ka ba sa Diyos? Ayan. So, kung di ka takot sa Diyos, yari ka. Diba? Kailangan takot ka sa Diyos. Ayan. Say this. No, bago tayo, gusto ko mag-declare muna kayo. Say this. I am a person of integrity. Ayan. A person of integrity does the right thing even though no one is watching. No. Yes. Ayan. Don't be a two-face. Ibig sabihin, what you do in public is what you should do in private. Hoy, sa public, ganito ka. Yes, come on. When you're in private time, no, public, holy ka, di ba? You're in church. Uy, communion po. Communion po. Di ba? Pero pagdating mo sa private, ano kayo pagkita panoorin niya? Yari tayo dyan, di ba? Sabi nyo, tingnan nyo. Amen. Amen. Yan, gigising ko lang kayo ha. Sabi mo, makinig ka. O yung mga boys dito, Benedict, ano yung drawing mo dyan? Hindi, joke lang.
Ayan, sige. Okay, God knows what you do in private. No? Especially in church. Ayan. Dapat same yung heart mo. No? Hindi pwedeng ministry, volunteer, tapos secretly you hate the people around you. Hoy! Diba? Or you smile all the time but you don't submit. Lakas mo mag-amen pero may agenda ka pala. Uy! No, God sees you. No, sabi mo, God sees you. You know, if you don't have integrity, God will expose you. Yari ka, no, God's right timing. No, in school, may good grades ka nga. Uy, ang taas ng exam. Pala, pinabayad lang for commission. Or for or may exam. Uy, ko lang sumagot nito ha. Or ay naalala ko yung skit nyo, no? Yung may binubuli. Sino yung nagsabi, no? Nagawa mo na ba yung assignment ko? Yari tayo dyan. Ayan, give it your best even though no one is watching. No? So, kumbaga, binibigay mo lang ba yung best mo pag napapanood ka? Or kaya in school, no? Pag binibigay mo lang ba yung best mo, kaya sa bahay mo. Diba, kunyari, napapanood ka, dumating yung lola mo sa bahay. Tapos, alam mo, magbibigay lola mo ng aginaldo. Diba? Pagdating mo doon, lola, ako na. Ako na, gusto mo masahe? Gusto mo masahe? Yung pala, may may kapalit kasi. Pero kasi, sabihin dito, give it your best even though no one is watching eh. Or kung may nanonood man sa'yo, kung may hinihintay ka, diba? Give it your best. No. Practicing in integrity in a young age. Ayan. Hindi porket may gusto kang bagay na hindi sa'yo, iuwi mo na. Kaya gusto mo yung pencil ng classmate mo, pencil, ball pen, no? G-Tech, yung madalas na nawawala eh, no? Nagustuhan mo, uwi na lang, no? Or kaya late ka, pa-attendance ako, ha? Ay, yari. So ngayon, mag-step up tayo. Naman, hindi na natin gagawin yun. Amen? Amen. Okay. Why? Because God is keeping the record. May record si Lord. No, God sees if you ready to go higher. No, kasi pag sa record ni Lord, ganun ka pa rin. Hindi ka pa niya nakita na hinog ka na. Kumbaga, hindi ka pa ready ilabas para sa maging influence sa iba. Kumbaga tayo, maging aware tayo na, if I want to go new days, new ways, and new levels, kailangan I have to step up. Kailangan I have to change my ways. Kailangan I have to start my integrity right now. Diba? In simple things. Okay. Okay, these are things if you do without integrity. Kunyari, example, papasok ka. May pasok ka yan. Pero you don't feel like going to school because parang bad weather, gano'n. So, ang lamig ng kama, higala lang ako. So, sabi mo sa classmate mo, or kay ma'am, Ma'am, sorry, may hika ako ngayon. Or kaya, I cannot come, may emergency po kami. Tapos, nag-mall ka. Nag-mall ka. Pag mall mo, wala ka namang mabili. Hindi ka masaya. Pag mall mo, nag-commute ka, na-traffic ka. Nahassle ka, umulan. Diba? Ano ibig sabihin? Pag if you do things without integrity, it will be a hassle because walang blessing ni God. Kasi pinangunahan mo sa'yo, so walang blessing ni God yung gagawin mo. Ayan. So ano mangyari? Magalit ka sa traffic, mangyari, things just don't go on your way. You get canceled, outcasted, ayan, because no integrity, no blessing on it, We can't deceive people and expect to have God's favor. Ayan. So, hindi mo pwedeng, Lord, kailangan pumasa ako, pero niloka mo naman yung teacher mo, niloka mo si mom mo, ayan. Or, di ba? Pinaksa mo naman yung classmate mo, your friend mo, expect God's favor, di ba? So, simple things, starting with school, So, pag nagka-work kayo, you have to apply it, having integrity in work. Ayan. You won't have prosperity if you don't have integrity.
Ayan. So you won't prosper on things if you don't do it with integrity. Ayan. So, Jesus generation. We lead by example. No, hindi lang pala ano yun, brand yun, no. Kaya Jesus generation, we lead by example. Ayan, example to who? To your classmates, to your siblings, di ba? Lalo na sa mga kids, sa kids church. Di ba? You lead by example. Di ba? Kunyari, may bata dyan, may narinig ka, may kinakantan siya na na hindi naman pang edad niya. Di ba? Gumaganon yung bata. Kumakanta. Sabi mo, don't sing that. Tapos later, ikaw naman yung kumakanta, narinig ka ng bata. O ano mangyayari, di ba? So, lead by example. Ayan. Okay, ay ito. Nawala tuloy ako. Ayan. Ayan, we can't say, do this, sabi ng Bible, gawin mo yan. Pero at end of the day, nakikita ka lang nagko-compromise, ang ginagawa mo rin, wala rin, di ba? Wala rin effort mo. So kailangan, consistent ka, di ba? Kailangan, be a man of your word, di ba? Di ba? Oh, parang tahimik kayo na, takot, yan. Amen ba? May narinig ba kayo? Amen. So, practice it on small things. Budgeting your baon. Kunyari, may baon ka. Hindi ko kasi alam mga baon ng mga bata ngayon. Mataas na, no? Mahina na 1,000 sa isang linggo. Oo. Ako, ang baon ko, sabihin natin 150 in 6 days. 150, tigo 150 lang. Oo, kasi nilalakad ko lang pa uwi. Ang pamasahe lang namin, 6 pesos. Anong panahon niya? 6 pesos, tapos lalakarin ko lang hanggang kanto ng Alabanghis hanggang San Beda, tapos lalakad ako. Tapos ang pagkain kasi doon, alam niyo, matalino ako sa ganyan eh. Kasi ang papagkain ko sa loob ng 6 na araw, iba-ibang klaseng century tuna. Mura lang yan eh. 30 plus lang yata yun. May San Marino, may hot and spicy, may flakes and oil, may calamansi. Tapos ang kanin, 10 pesos lang. Tipid, di ba? Tapos laki ako sa hotdog rice, mga gano'n, di ba? Pero, yun nga eh, budgeting your baon. Or kaya when you're going to work, sa mga working dito, paano mo binabudget every week? Ayan, don't buy things you know you can't afford. Diba? Don't buy things you know you can. Kung wala sa budget mo, hindi pag-ipunan mo muna, di ba? Ayan. So it starts with you, di ba? Small things. Ayan. Don't live a lifestyle you can't afford. Ayan. May kilala ba kayo na may kilala ba kayo yan sa classmates nyo? Merong may iPhone. Talaga yung panahon namin, pag may iPhone 5 ka, social ka. Diba? May iPhone 5 pero walang 1 port. May iPhone 5 pero walang ballpen. May iPhone 5 pero walang yellow pad. Walang bag. Oo, papasok lang sa late pa. Sorry Uy, may 1 port ka. Diba? Pero may iPhone siya. Diba? Nagda-drive, may panggas. Pero walang dalang yellow pad. Tapos, uy, ano answer mo sa isang hindi rin nag-aral. Diba? Ayan, it is not integrity to make a commitment you know you will not be able to keep. Oh. Ayan. Be honest, be trustworthy, be a person of your word. Ayan. Okay, why? Your reputation is the one of the most valuable things you have. Ayan, your reputation is one of the most valuable things you have. Yes, my reputation era, sabi. Ayan. Proverbs says, a good name is worth more than great riches. Amen. So you have to take care of your name. No. Ayan, so why? Be consistent, 'di ba? Pag stinart ko 'to, kailangan ganoon din ako pag natapos, 'di ba? Hindi ko na nga natuloy eh. Be consistent pero wala nang mas. Fitness Connect kasi dati pero wala na, 2 months na wala. Because things happen and Ayan, your reputation is too important to be tarnished by not having integrity.
Doing the right thing will take you much further than being dishonest, manipulating, trying to gain an unfair advantage. Kaya character building, dapat straight to the point. No, character is above talent. Character is above skills. Character is above power and above wealth. No. End of the day, pagtapos nyo dito, paglabas nyo rito, pag aral kayo, tapos kayo maghanap kayo ng work, no? End of the day, character yan talaga. Hindi porket magaling ka sa isang bagay, ikaw lagi kukunin. Kung wala ka namang magandang character, no? Kung toxic ka mismo doon sa environment, no? Yari ka, di ba? So, kailangan, starting right now at young age, no? Build your character. Amen? Ayan, we can't be deceitful and expect God's favor. No? Those who don't have integrity is hard to rise in mediocrity. Constantly struggling, barely got by. Okay, example. May kilala ba kayong imbis na ng sariling kunyari, sa school, di ba? Uso na kasi sa school ngayon, uso ba sa room nyo na nagsiselfone na? Yes. Dati kasi sa amin bawal. Pero ngayon kasi, uso na nagsiselfone. Yung lahat may data. Diba? Pero uso rin yung yung walang lagi nakiki-hotspot. Ayan. So, simple things. No? Ayan. May mga tao na gusto nila mag-internet sila, sarili. Diba? May ibang tao gusto makikabit. Diba? Anong nangyayari? Kung kabit siya lagi, nasanay siya sa ganung lifestyle. No? Mag-stay lang siya sa ganun. Kasi nga, hindi siya nag-step up na ako naman bibili ng sarili kong internet. Diba? Amen. Internet, in Jesus' name. Globe, bumalik na kayo. Ayan. So, nagets nyo ba? And this side, nagets nyo ba? Amen. Okay. Ayan, even if you gain with people, gain some material things, no? But what if you lose with God? Yari, no? Yun pala, you gain so much, no? Pero nawala ka naman kay Lord. Ano mas pipiliin nyo? Siyempre si Lord. Hindi naman natin iniisip pa yan. No? May isa tinanong ako dyan ng ganyan dati. Anong pipiliin mo? Ganyang situation. Nag-isip pa. Matik si Lord na yun. Yung mga bagay na hindi na tayo pinag-iisipan, matik si Lord na yun. Di ba? Ayan. Because why? God is the only one who can open the windows of heaven to pour out blessings you can't contain. Ayan. So, marami ka mga ari-arian, marami akong pwedeng ipagyabang. Pero end of the day, mawawala naman to kung hindi ko kasama si Lord eh. Di ba? So, sabihin mo sa katabi mo, uy, gising ka. Ayan. Good job. What's my time? Wala kasi yung relo eh. Ayan. So, and the Most High God sees everything we do. Integrity, trusted with little, trusted with much. Example, pinabili ka ng parents mo. Ito, kunyari, bata ka pa, pinabili ka ng sabihin natin, turon. Turon kasi ngayon, mahal na eh. Pero kunyari, turon, mabili ka ng 20 pesos, no? Tapos bili ka turon. Pag tanong mo kay Aling Nena, ayan. Magkano turon? 15. O, binayad ka, may sukli ka. Tapos, pag uwi mo, magkano turon? 20 daw. Ay, tinago yung 5 piso. Para sa 5 piso na nagsinungaling ka, no? So, sabi ni Lord, if you're trusted with little, He will trust you with much. So, practicing that. No, kunyari, bago umuwi sa iya, siguro may mga, kunyari sa labas kayo, anak, bili ka ng ganito ha, bili ka ng ganito. Bago ka umuwi sa bahay, bili ka ng toyo, bili ka ng, asukal, yan. Tapos pag uwi mo, dinagdagan mo yung presyo. Ay, yari tayo dyan, diba? So God sees that, yung mga simple things. Akala natin nakakatakas tayo sa mga ganong areas, no? Yung mga small areas na ganon. Pero God sees that. Ayan. If God can trust you with 20 pesos, no, God can trust you with 2 million. Amen? Amen. So money come in. Amen. Parang hina. Ayan.
Ayan, there are destinies we did not reach because of small things in small areas. We don't have integrity. Yan. So may mga things tayo na hindi pala natin na ano. Kasi nga, hindi tayo trusted with little eh. No? Pero ngayon, alam nyo na. Di ba sabi mo, alam ko na. If God can trust me with little, no? Lord, bigay mo na yung destiny. Destiny ko, bigay mo na yung mga nabivision ko. Kayang-kaya ko na yan. Di ba? Pag hinug ka na, ilalabas ka na ni Lord doon. No? Hindi ka ilalabas ni Lord na mapapahiya ka. Amen. So say this. Naks, puro say this. Kailangan kasi may declaration. Gusto ko may may participation kayo eh, no? Ayan, there are things taught and there are things caught. Okay? So, I want you to say this. I want the favor of God than the favor of man. 1, 2, 3, go. I am a person of integrity. I don't compromise. I'm trustworthy. I'm honorable. Amen. Ayan. So, on challenge natin ngayon, no? Start making things right. Ayan. So, hindi pa naman huli ang lahat. Kaya nga, meron tayong character building na month eh, di ba? So, let today be a new day, no? Don't let the next years letting the same things hold you back. Ayan. Kasi kung di mo ma-let go, yari, next year, papray ka, this is my year. No, 2025 is my year. Pero hindi mo pa rin ma-let go yung last year, tsaka yung last year. Yari, yun pa rin yun. Di ba? So, kailangan learn to let go and let God. Amen? Ayan, mukhang Ayan, so sabi, amen. Sa side na to, amen. Ayan, dito, sa side na to. 1, 2, 3. Amen. Good job, good job. Ayan, so be sure nakikinig kayo kasi minsan lang to. Ayan. Ayan, Jesus Generation. No? I remember yung preaching ni Pastor Steven. Nandito ba kayo? Nandito si Pastor Steven. Ayan, so he discussed about Colossians. Ayan, Colossians 1. So, sabi doon, no, gano'n mo ba kakilala yung relationship mo kay Jesus? No? Bakit tayo ngayon, bakit tayo Jesus Generation? No? So, when you go out of the mall, ayan, nag-ikot ka sa mall after mong mag-youth, no? Masama na ba ugali mo? Or kaya, ano ba yan? Or approachable ka pa rin? Or nag-smile ka? Or may times na, syempre, galing kang church, no? May times na bad mood ka, di ba? Pero when you go out there, do you still represent Jesus? Or may nabangga sa'yo, inaway mo na. Nagkabanggaan kayo sa Miss Wapol, inaway mo na. Di ba? So, dapat, they see Jesus in us, no? So, everywhere you go, bigla ka mag-jeep, bigla ka mag-boost. Di ba? You represent Jesus everywhere. Amen? Amen. Ayan. And if you love Jesus, show it. Di ba? Don't be a two-faced, no? Be a person of your word. Ayan. No, I remember si Mark. Ayan. Lagi siya nagpo-post ng takeaways niya sa Facebook. Naalala ko yun eh. Lagi siya, today, parang ganun, may takeaway siya, ganun. Why not I challenge you with that, di ba? So, starting this month, no, sa character natin na team, no, why not share your takeaway, hindi na kahit di lang sa Facebook, no, share it to someone din, di ba? Para may application, di ba? Para nagagawa mo rin yung part mo. Kasi may time na, napakinggan ko na yan, alam ko na yan eh. Pero pag sabi ni Lord, kailangan mo i-share sa friends mo eh. Kailangan mo i-share sa family mo eh. Di ba? So, that's my challenge, no? Ayan, so kailangan may application, may participation din tayo. Amen? Ayan. So, hindi na naman tayo natututo para lang sa atin, di ba? Natututo tayo para maging blessing tayo sa iba. Amen? Amen.